Genesis chapter 11 verse 6, the Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Didn't mo po? Then nothing they plan to do will be impossible for them. Let us pray. O Lord God, dalangin namin, Lord, na pagpalain niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita. Tanglawan niyo po ang aming pangunawa, O Lord, nang sa ganon. Lubusan po namin maarok ang mga katotohanan na kapaloob sa iyong salita, O Lord God. And teach us to plan, O God, na naaayon sa iyong mga kalooban, na naaayon sa iyong plano, so that your plan will become our plan, so God. I-bless niyo po ang aming mga plano. I-direct niyo po ito sa tagumpay. In Jesus' name. Amen. 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 Magandang hapon po sa inyong lahat. Na-miss namin kayo ng isang linggo. How I wish na sama-sama tayo lahat na nagkakasama doon, pero may mga bagay na beyond our control at naiintindihan natin yan. Ganon pa man, hindi kami nag-iingit, pero na-miss ko talaga kayo. How I wish na isang buong pamilya tayo nandoon. Amen. Okay, so gusto ko pong ang verse na ito, nagamit ko ito sa camp, pero gusto kong i-share ang verse na ito ulit sa inyo, although different topic. Kasi kamakailan lang, last 2 weeks ata, napanood ni Mrs. yung Die Hard ulit. Sino sa inyo nakapanood ng Die Hard 2? May Die Hard 4 na, pero yung ipinilabas sa TV kailan lang ay Die Hard 2. Ang nangyari kasi doon sa Die Hard 2, yung control tower kasi, okay, gusto kong diinan doon sa Die Hard 2 na maging yung control tower ng Dallas ay na-hack po yun. Nasusundan niyo po ba ako? Na-override po ng mga terrorist yung control ng control tower. Ang function kasi ng control tower ay ganire. Control tower, as the name suggests, is an air traffic control tower in more specific terms. Located in airports, a control tower is the connection between the pilot of the plane and the airport. Nasusundan niyo po ba ako? Kasi, bibigyan natin ng analogy ang isang piloto at ang connection niya sa control tower at ang buhay natin between sa Lord. Although, kukunin natin ito sa analogy ng mga piloto at saka sa control tower, sa buhay natin ganun din. Para tayong pilotong naglalakbay na kailangan may ugnayan tayo sa Diyos. Amen. Ang nangyari kasi doon sa Die Hard 2, na-hack nga yung control ng Dallas Tower. Hindi ko alam gaano ka-advance yung kanilang technology na nawalan ng control ng Dallas hanggang to the point na tinuruan sila ng leksyon. Binawasan po yung kunyari doon sa computer ng runway, binawasan ng 200 feet. So, akala ng piloto, 200 feet above sa runway pa siya, pero sumabog na kasi lumanding na pala siya. Nasusundan nyo. Ganyan po ka-importante ang control tower sa ating buhay. Amen. Sira ang piloto, sira ang eroplano, sira ang pasahero kung wala tayong ugnayan sa Diyos. Okay? So, it's almost impossible for a pilot to fly without the control tower. Amen ba? Para maintindihan niyo pa yan mamaya, i-explain ko na gusto yan. Okay? So, ang aim natin sa topic na ito is for us to have a good communication of our control tower or God, and then thus reaching our destiny by landing safely. Natatawa ako doon sa mga picture na inedit ni Brother Bobby. Tumalon ako, ewan ko kung alam niyang edited yun, sabi niya, sana mag-landing ka sa soft area. Okay, so sa tingin ko niyo, what do we need to reach our destiny, flight-wise? Kung ikaw yung piloto ng eroplano, ano ang kailangan mo para makarating ka sa destinasyon mo? Control tower. Control tower. Number 1, okay.
Radar, Pastor. Okay, radar. Okay, ano pa? Pilot. Co-pilot, pwede? Aeroplano. Oo nga naman, hindi ka makalipad kung walang aeroplano. Kumbaga, doon sa mga obvious, siyempre, hindi ka talaga makalipad kung walang aeroplano. So, ito yung ating mga kailangan. What do we need to reach our destiny flight-wise? Una, determine destination. Hindi ko po sinabing hindi ko sinabing destination lang, kundi determine destination. Ibig sabihin, kapag determinado ka na sa destinasyon mo, paninindigan mo yon. Yung iba kasi, may destinasyon, kaso walang determinasyon. Kaya nga, destin or determine destination. Okay? So, you don't just take off from the airport with no destination in mind. Ganon din po sa buhay natin, bago tayo umalis or bago tayo makarating sa ating paroroonan, mayroon ka na bang determinasyon sa iyong destinasyon? Bago ka umalis ng bahay, determine ka na ba saan ka pupunta? Yes. Okay? Air traffic control has to know exactly where you're going to land before you take off. So, hindi ito kagaya ng Biblia na sabi ng Lord kay Abraham, Abraham, umalis ka sa lugar na kinaroroonan mo at ituturo kita sa banda roon. Hindi kagaya nun. Ang flight ng isang pilot ay nakadestino na or planchado na bago siya mag-take off. Hindi yun, nasa area na yung aeroplano, sabihin ng control tower, saan nagpunta mo? Bahala na, mag-strolling. Nasusundan niyo? Okay? Did you ask yourself what is your destination? Yes. Klaro? Baka naman hanggang ngayon, hindi niyo pa alam destinasyon niya. Kasi nga, maraming tao gusto nilang mapunta ng langit, pero ang biyahe naman nila, pupunta ang impyerno, walang destinasyon. Okay? Most people go through life without a plan where they wanted to end up. Nasusundan ba? Kapag tinanong mo nga ang isang tao o yung isang estudyante, lalo na, sorry na lang to say, maraming kabataan ngayon, parang walang kaplano-plano sa buhay. Ang masaklap nito kung may edad-edad na at wala pa rin plano sa buhay. Ano ba plano mo sa buhay? Ewan ko, hindi ko na. Basta. Nakuha niya ang point ko. Okay, so, yet, they are still surprised when they do not arrive there. Nagugulat sila, hindi sila nakarating doon sa gusto nila, pero wala naman silang plano kung saan sila pupunta. Amen ba? Okay, so our destinations are determined by our understanding of the purposes God has for us. So, makaklaro mo, ma-determine ng ating destination kung naintindihan mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Ano bang purpose ng Diyos sa buhay mo, Pastor? Hindi hanggang ngayon, hindi mo pa alam ang purpose. Matagal na natin pinag-aralan ng kingdom purpose. Okay, so where you want to end up determines the path you choose in life, the priorities you set, the practices you nurture, and the daily habits you follow. Okay, let's say for example, sorry na lang kay Brother Romel at kay Brother Jaime, medyo naligaw ko sila dahil niligaw ako ng satnap. Kasi nung sinet ko ang satnap papuntang Cornwall, pinili ko ang quick way. Kaso lang napag-aralan ko at napagtansya ko na kapag pala traffic sa unahan, automatic akong nire-redirect ng satnap. Kaya pala, ipinapalihis tayo doon kasi traffic sa unahan. Gusto niya akong dalhin sa way na less traffic. Gusto ko doon sa way na alam ko kaya hindi kami magkasundo ng satnap. Ang nahihirapan, hindi satnap, ako. Kasi nung pauwi kami, ito alam ko na 8:30, yan ang pupuntiryahin ko, pero nire-redirect ako papuntang 8:30
buhay, yun naman pala sa unahang traffic. Kasi nga, nakaset na sa satnav ko yung quick way. Nasusunod. So, where you want to end up determines the path you choose in life. So, kung gusto mo makarating sa paroroonan mo, yan yung destiny mo, yan yung dream mo sa buhay, your priorities, your practices, the practices you nurture and the daily habits you follow should be connected, should be related doon sa destiny mo. Nasusundan ba? Hanggang ngayon, hindi ko naaawa ako doon sa mga barkada ko sa college kasi sa anim kaming magbabarkada, 2 ang galing rehab, medyo kaming 6 ang medyo nangunguna pagdating sa manginginom sa school na yon. Kahit ibang kurso, kilala kami sa pag-iinom na nasabi ko nga sa inyo, meron isa, walang girlfriend, may girlfriend siya, pero nung nalaman ng girlfriend na sumali siya sa barkada namin, iniwan siya ng girlfriend niya. Ganyan kaganda yung record namin. Kasi lang, masabi ko lang, sa kabila ng aking pag-iinom, hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Ito naman ngayon. Inali ko naman yung paghihirap ko. Kahit lasing na kami, kahit madaling araw na, hindi ko bibitawan yung copy ng notes ng classmate ko na sinirox ko hanggat hindi ko yan na-memorize. Ayabang ko ano. Bakit kasi may pangarap ako sa buhay? Yung mga barkada ko ngayon, yung isa medyo nababaliw na, yung isa medyo tambay pa rin, yung isa nasa banda, yung isa nasa stage pero hindi RN. Bakit kasi ang destinasyon natin ay nakasalalay kung anong practices at habits mayroon tayo. At bigla tayong tumahimik. Yun ba ang mga habits mo, yung practices mo ba, ay related patungo sa destinasyon mo? Or nagmuni-muni lang yung pananahimik niyo? Nagmuni-muni, mainam naman. Proverbs chapter 16 verse 9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Ang nagplano daw ay tayo, pero dinadirect ng Diyos, the Lord determines or directs the steps of that plan. So kung wala kang plano, anong i-direct ng Diyos? Wala. Pero sa totoo lang, nagpaplano ba tayo sa buhay natin? Maaaring pinaplano natin anong ulamin, lalo na kung may party. Maaaring pinaplano natin kung anong activities, kung saan mag-holiday. Maaaring pinaplano natin kung anong investment sa Pilipinas. Pero yung destiny natin as a whole life, nakaplano ba? If you don't have a plan, there will be nothing for God to direct you. If you approach life casually, you will end up casualty. Does it make sense ba? Si Mrs. Pinagsabihan ko siya kahapon kasi masyado siyang excited magsaing ng babaunin namin Saturday ng umaga. 4:30 pa lang kami nagising at naihi. Pinapasaing na ako. Excited masyado. Hindi na tuloy ako nakatulog uli. Problema, long distance yung pagdadrive, tinulugan naman ako. Kaya tuloy pala igantin ko sa mukha ko, antok na antok ako. Hindi sa pagmamayabang, kapag bumaba sa 90 miles per hour yung pagmamaniho ko, long distance, inaantok na ako. Mainam naman yung mabilis kasi nabubuhay yung adrenaline ko ba, laging mataas. Biro mo, na-flip ako ng konti, kung ano na pumapasok sa isip ko, bigla na lang kami napagilid. Yung sa gilid ba ng motorway, sa fast lane, sa island, may mga dots na puti. Pag nadaanan ng gulo yun, gumaganyan yung gulo. Sabi na, uy, natulog ka na. Seconds lang yun. Kaya nga, sa batas na ito, mayroong multa ang mga driver na gumagamit ng mobile phones habang nagdadrive kasi kahit nakatingin ka doon, pero kung ang isip mo hindi nakafocus doon sa paroroonan mo, anything bad could happen.
Nasusundan. So if you approach life casually without plan, you will end up casualty. Amen. Gusto niyo ba magkaroon ng casualty? No. Okay, so, tinatanong mo ba ang sarili mo? Do I know where I want to go in life? Amen. Seryoso? Okay, pangalawang tanong. Do I know the Creator's inspired desires of my own heart? Yeah, alam na niya. Whatever. Okay, isa pang tanong na dapat nating paggulay-gulayan. What do I want to achieve specifically? Nakonsider mo ba ang buhay mo dyan? What do you want to achieve specifically? By the way, ang topic natin is a planned kingdom living. Kinukuha natin ito sa analogy ng pilot. Aangkat ang kanyang relation between sa control tower na unang-unang kailangan ng isang piloto ang kanyang determined destination before siya mag-take off or lumipad sa airport. So, ganun din sa buhay natin, kailangan natin ng determined destination. So, nasusundan nyo. Okay? What is my destination in life? Tatanong mo ba sarili mo dyan? Ha? Okay, tanongin kita, sabi mo yes. Ano ang destinasyon mo sa buhay? Ha? Ang makapasok sa kaharian ng Panginoon. Okay, makapasok sa kaharian ng Diyos, ano yan? Medyo pang-general sa lahat ng Kristiyano yan. Specifically, anong destination mo? Maliban sa makapasok. Kasi kung makapasok lang sa pagkahari ng Diyos, pwede kang makapasok na walang kasamang reward. Sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 9, there are things that accompany salvation. At ito na nga yung reward. Gusto mo, ligtas ka lang, wala kang reward? Ano ba reward pinag-uusapan ni Pastor? Bigyan ko ka ng example ng taong na ligtas, walang reward. Yung magnanakaw na sumampalataya kay Jesus na sabi niya, Jesus, alalahanin mo naman ako kapag naghahari ka na sa paraiso. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, isasama kita sa paraiso. May reward? Wala. Wala. Ligtas? Hindi. Ligtas. Ligtas? Anong gusto nyo? Ligtas na may reward o ligtas na walang reward? May reward, siyempre. So, we're not just working for salvation, kundi nag-work out tayo para magkaroon tayo ng reward. Although, i-quote ko yan, 1 Corinthians 15:58 mamaya. Okay, so, una, kailangan ng isang piloto ang determined destination. Pangalawa, flight plan. Ano ba ang plano mo? Let's say, for example, plano mong pumunta ka sa Kingston, pwede ang plano mo, sumakay ka ng 72, baba ka ng Roehampton, sakay ka ng 85. Pwede rin, ang plano mo, pumunta ka ng Earls Court, sumakay ka sa Earls Court ng papuntang Putney Bridge, sa Putney Bridge mayroon doong 85. Pwedeng, kahit saan ka pupunta, at least nakaplano ka kung saan ka dadaan papunta sa destinasyon mo. Nasusundan ba? Kaya nga, mayroon tayong ugali sa mga magulang, tinatanong natin ng mga bata, anak, anong gusto mo paglaki mo? Gusto kasi natin malaman yung plano nila at nang sa ganon, magiging part tayo sa fulfillment ng kanilang plan. Nasusundan. Okay? A pilot must also submit to the air traffic control the specific route he intends to take or the plan he has to get him there before he leaves the ground. Ganun pala ka-importante yun, na hindi ka basta-basta makakalipad, hindi ka basta-basta ma-free doon sa pag-take off mo kung hindi alam ng tower control kung saan ang punta mo at anong plano mo para makarating ka doon. Yes ba? Okay? Most people who got a destiny in life lack the specifics of what it will take to arrive there. Susundan ba? Maaaring may plano ka na o may destinasyon ka na sa anong gusto mong paroroonan, pero wala kang specifics. Kaya nga, sa bahay, napaka-importante yung
tinatawag nilang blueprint. Thank you. Yung tinatawag nilang blueprint kasi yung mga panday, nakasalalay yun doon sa blueprint. Hindi sila pwedeng gumawa na hindi sang-ayon doon sa blueprint. Nasusundan ba? Ganon din ang buhay natin. Hindi lang basta magplano or hindi ka lang magkaroon ng destinasyon. Dapat may plano ka para makarating doon. Okay? If you approach life half-heartedly, you will miss out on your future. Maaaring magkakalat ka lang. Okay? Disappointment awaits for those who merely make plans but did not implement them. So, hindi sapat na magplano pa, dapat gawin mo ang plano mo. Hindi, kesa naman maraming tao, gusto ko ganito ako pagdating ng after 2 years, maging ganito ako. Gusto ko sa linggong ito, ganito ang gagawin ko, pero hindi naman nila ginagawa yung kanilang plano. Napaka-seryoso niya. Okay. What specifically will it take you from where you are to where you want to go? Sige nga. So, dapat nakasama sa plano mo ito, yung mga bagay na it will take you from where you are to where you wanted to go. Claro. They may include knowledge, skills, education, communication tools, financing, and equipment. Let's say, for example, meron kaming nakausap, kaibigan ng kapatid ko, although kaibigan ko rin, hindi lang ganun ka-close. Sabi niya, yung resort daw niya sa amin, sa Pilipinas, kapag hindi nagkaroon ng website, talo. Kasi karamihang booking ngayon, website na. So kung umaasa ka lang doon sa mga turistang napapadaan, umaasa ka lang doon sa mga turistang nakakita sa karitula, mahina. So sabi niya, kailangan ko ng website kasi nga nasa IT technology na tayo ngayon na kailangan ang booking through website. Kaya nakikita ko yung mga sumasakay sa National Express, hindi na nagbabayad, walang konduktor, ang ipinapakita lang yung website booking. So ikaw, anong kailangan mo para marating mo yung destiny mo? Kung gusto mong magiging pastor in the future, kailangan mo ng knowledge, kailangan mo ng education, kailangan mo ng skills, kailangan mo ng devotion sa pagbabasa. Kung gusto mong lumago, maging sa area ng trabaho mo, kung doon ka ba naman gagamitin ng Lord, ano ang kailangan mo? Let's say for example, kung gusto mong magiging ward manager, may mga training ka ba? May mga credentials ka ba? May courses ka bang kinukuha para mag-promote ka? Nakukuha niyo ang gusto ko? Okay. Have you set a specific course to take you to your dream? What resources do you need? Consider mo ba yan? Sometimes? Okay, ito example Pagdating doon sa what resources do you need? Meron kasing Pilipina na masyadong magaling na feeling niya ward manager siya. Kahit hindi ko banggitin yung ward, alam nila kung sino tinutukoy ko kasi healthcare assistant siya. Pero kung umasta, akala mo ward manager. Tinanong ko siya, ano ba natapos mo sa Pilipinas? Sabi niya, accounting. Pero CPA ka, hindi. Sabi ko, ba't ayaw mo mag-aral dito kung gusto mo maging ward manager? Sabi niya sa akin, mahirap mag-aral dito kasi mawala yung trabaho ko at marami akong pinapaaral sa Pilipinas. In other words, yung resources na kailangan niya para marating yung gusto niya ay medyo at stake. Ito pa, isa pang example. Marami sa Pilipinas gustong kumuha ng nursing para makapag-abroad pero hindi sila nakapag-aral ng nursing kasi kulang sa pinansyal. So, the resources you need is part of your consideration para makarating ka sa destiny mo. Minsan akala ko titigil na ako sa pag-aaral noon Kasi dumating yung time na dati ang nagpapadala sa amin, yung panganay namin na seaman, yung panganay namin babae, seaman din. Biglang, siyempre may mga pamilya na sila, may sarili silang needs. Yung 300
300 allowance ko way back 1993, 300 a week. Nagiging 6 pesos na lang. One day, 1.8 na lang ako. Naranasan ko yun. One day, 1.8. Sabi na nga kasama ko, alam ko si August pag walang pera, laging nakatawa. Hindi naman sa napapaliw. Pero yun yung time na nasa kainitan ako ng first love ko sa Lord. Sabi ko nga sa mama ko noon, kung hindi na talaga kayang paaralin, tigil mo na ako, okay lang sa akin. Naranasan ko yun eh. Oras ng kainan, ngingiti-ngiti na lang ako, wala na talaga ako pambili ng pagkain. So, kailangan yung resources. Okay, so una, determine destination. Pangalawa, flight plan. Pangatlo, monitoring of flight path with the tower. Noong tinanong ko si JD kung saan na sila, nag-forward siya sa akin, sinave niya yung Google Map kung saan na sila. Sabi lang niya doon sa pinorward niyang message, nasa lugar na kami na ito. Kasi pinorward na niya yung updates ng location niya. Sa aeroplano din, di ba? Kahit sa mga passenger seat, ina-update ka kung saang lugar ka na, mayroong naka-focus, mayroong hindi. At least alam mo kung saan ka na. Sa buhay mo, habang naglalakbay ka, papuntang destiny mo, minomonitor mo ba kung saan ka na? Baka kapapunta ang destination mo doon, pero ang biyahe mo papunta rito, Nasusundan ba? Okay? Having a destination, a flight plan is not enough. Why? You could be cleared for takeoff and begin the actual flight, but you must keep in contact with the tower. Amen ba? Welcome. Okay, so may determined destination ka na, may flight plan ka na, kailangan mo ang continuous communication. Hindi yung, okay, ito magandang example, ano? Natatawa ako doon sa mga nagko-comments, nagla-like sa pictures na inedit ni Brother Bobby. Hindi ko kakahiya sa inyo. Edited lang yun, yung nag-surfing akong nakatayo. Sa buhangin ng Boreo. At least atin-atin na. Sa buhangin. Sa totoo lang, professional kami. Sub-sub lang. Sa ilalim. Palibhasa kasi ang nangyari, hindi kami kumuha ng lesson. Mahal ang lesson. Buti sana kung mga mayayaman kami. Sana, isa lang ang kumuha ng lesson, makikiaral na lang kami sa kanya. Kaso lang, hindi kami kumuha ng lesson, nagtutaka ako. Yung ibang mga katabi ko, pag nadaanan ng alon, yun ang bilis. Ako, naiiwan ng alon. Kaya pala, ang dahilan pala doon, dapat pala yung paa ko pantay doon sa dulo ng board. Eh nangyari, nakalawit yung paa ko. Kung sa Bisaya pa, nagkapakapa pa. Kaya nga pala, dinadaanan lang ako ng alon kasi mabigat yung paa ko. Yung board, nakaganon. Lalo na, pag sinubukan ko ng tumayo, sumimplang agad yung board kasi nasa bandang ulihan ako. No wonder the Bible says, because of lack of knowledge, my people perish. Mayroon na akong natuklasan at kumbinsido na talaga ako, maalat ang dagat. So, hindi porket nagdesisyon ka na magsasurf, hindi porket may gusto ka na, ay okay ka na. Hindi porket na born again ka na, hindi porket renewed ka na, hindi ka na pwedeng mag-church. You need continuous communication with the Lord para yung destination mo, marating mo. Kasi kapag wala tayong communication, walang guidance sa control tower, malaking kahihinatnan nating tragedy. Buti sana kung sub-sub lang. Okay? The pilot must frequently be in contact with the air traffic control to monitor his flight plan. Okay? You must monitor your course by remaining in constant communication with the Creator and continually reassessing your activities according to your original plan.
ka sa destination mo. Gets ba? Okay? Are you in constant communication with the Creator and continually reassessing your life choices according to your purpose? O hanggang ngayon, nananaig pa rin, purpose mo pa rin ang nasa isip mo. Wala kang consideration sa purpose ng Lord. Proverbs 19:21, again, many are the purposes in a man's heart, but the Lord's purpose will prevail. Amen. Okay? Pang-apat, follow all the instructions of the tower. So, meron ka ng determined destination, may flight plan ka na, continuous pa yung communication mo sa Creator. Pang-apat is, follow all the instructions of the tower. Hindi ka lang makikipag-communicate, sundin mo kung ano sinasabi. Noong bago yung satnab ko, palibhasa, sinubukan ko lang siya kung anong magagawa niya. Alam ko yung rota. So, hindi ko sinusunod yung satnab. Sabi ng satnab, observe all traffic rules and regulations. Parang gusto sabihin na, nagsasatnab ka, hindi ka naman sumusunod. Nasusundan? Okay, the tower see the total picture of what's going on around that light. Maliwanag ba? Okay? A pilot does not see everything around him in relation to all other flights. He has to depend on the tower to guide him, doing everything the tower tells him to do. Kasi ang nakikita ng pilot, limitado lang. Maari, swerte na siguro kung yung 4 miles, nakikita niya pa. Pero ang nakikita ng control tower, lahat kita niya. Ganon din, maaaring nagreklamo ka sa punto ng buhay mo, pero huwag kang magreklamo kasi nakikita ng Lord ang bigger picture. Hindi ikaw ang nakakita sa whole picture, ang nakikita mo yung actual lang mismo. Okay? We must read His Word and pray to avoid collision with other flights. Ewan ko kung nabasa niyo yung news dito sa London noon na merong commercial plane at saka private plane nagkatagpo, hindi naman nagkatagpo, napalapit lang yung kanilang landas 200 meters. Biro nyo? 200 meters, malayo yun kung sa kotse. Pero sa aeroplano, big deal na sa kanila yon kasi dapat hindi ka mapalapit sa kapwa mo piloto sa ganong distance. Eh hindi naman airshow yon para mag-show off sila kung gaano sila kagaling. Commercial plane yon, hindi ganun kadali na igiwang mo o gaganon. Nasusundan niyo ba sinasabi ko? So kung hindi ka naghihintay ng direction sa itaas, pwede magkaroon ka ng collision mo sa kapwa mo tao o sa kapwa mo piloto. Gets ba? Okay? Sometimes God will tell us to hold steady when we want to move or vice versa. Maaring sabihin ng control tower, dahan-dahan ka muna, speed ka lang ng ganito. Maaring sabihin din niya, speed up ka, masyado kang mabagal. Sorry na lang, kung mayroon akong nasabihan ng ganon. Okay? Again, he sees the big picture, including the hindrances of moving forward too quickly or too slow. Ang buhay mo, hindi pwedeng speed up ka lagi or slow ka lagi. Kailangan maghintay ka ng direction sa control tower. Meron daw isang may-ari ng private na jet plane. Sabi niya sa piloto niya, pwede ba mag-speed up ka? Late na ako sa conference ko. Eh sabi ng piloto, hindi pwede. Sabi ng control tower, mag-slow down daw ako. Sabi niya, alam mo bang late na tayo? Sabi ng piloto sa kanya, alam ko. Pero sabi ng control tower, wala akong pakialam sa sasabihin mo. Nasusundan ba? Mamaya-maya, after mga ilang minutes, nakita nila napakalaking commercial plane ang nasa way nila. Kung hindi sila nag-slow down, hindi salpo ka na. Nasusundan. Okay? As we seek God, sometimes He will tell us to hold it right there, wait, but we impatiently want to pursue something. Oo nga naman. Marami kasi sa atin, hindi marunong maghintay.
Okay, sorry na. Lalo na sa mga nanliligaw pa. Para sa isang lalaki na mahal niya talaga ang isang babae, hindi niya iniintindi gaano siya katagal sagutin. Sabi nga ng Biblia, noong si Jacob gusto niyang pakasalan si Rachel, si Leah ang ibinigay ni Laban. Sabi ng Bible, sabi ni Laban, Jacob, kung gusto mong mapangasawa si Rachel, o sige, magtrabaho ka sa akin ng 7 years ulit. Sabi ni Jacob, yun lang pala eh. Ang kagandahan doon, sabi ng Bible, and yet those 7 years was just like few days with Jacob. Amen. Hallelujah. Dasal po. Ipagdasal niyo po. Ang gusto ko dito is, okay? Ang point ko dito, kung gusto mo talaga ang isang bagay, hindi ka maiinip gaano man katagal yung paghihintay mo. Kaso sa Lord, gusto nating bigyan ng limitasyon. Gusto natin dumating yung mga bagay in our own preferred time. Example, God may tell you, don't marry this person. Nangyayari, pinakasalan mo, sabihin mo, God, you don't understand. I love this person. Wala akong tinutukoy ha. God will still indicate, don't do this. He knows there's another person 2 miles away on a different latitude and he's the right one. Kaya nga sabi ni Sister Rica, sana napakinggan ko na yung mga preaching mo. Hindi ko sana inuna yung itsura ng asawa ko nasa ibang pinto na. Nasusundan niyo ako. Nasa paghihintay lang yung example lang ito. Huwag tayong magiging impatient na dahil sa pagiging impatient natin, nangyayari tuloy mga hindi dapat mangyari. Amen? Okay? You end up in collision by moving too quickly. Amen? Okay? Are you following God's guidance for your life? Amen. Panglima, okay, ano yun ulit? Ilang bisis ko nang binanggit eh. Una ulit? Determine destination. Pangalawa? Flight plan. Pangatlo? Monitoring your flight. Kung ito ba ay ayon sa plan or where you are. Pang-apat? Follow the instructions of the tower control. Pang-lima, stay steady on course unless redirected by the tower. Okay? Sometimes, pilots switch to different frequency. Nawawala. Nawala talaga. Na-charge naman ito. Ano? Okay. So, sometimes pilots switch to different frequency to listen to other pilots. Mag-Roger na sila ng kanila. Kahit hindi si Roger ang kausap nila, kahit si Juan, sabi nila, Roger that. Okay? They might say, it's bumpy up here, whilst where you are is okay, or vice versa. Nasusundan ba? So kapag nag-change frequency yung pilot, naririnig nila yung ibang pilot. Sabihin na ng ibang pilot, okay dito sa 35,000 feet. Sabihin naman ng iba, masyado pang mababa, kaya nararamdaman mo nagiging bumpy, kaya taasan mo ng konti. Nasusundan. Okay? Even if we hear that storms are ahead, we have to go by the word of the tower. Kasi nga, kapag nakarinig ka ng ibang pilot, sabihin nila, storms ahead, bumpy dito. Kung sila yung pakikinggan mo, napakadali kang mapahamak. Pero kahit sinabi ng other pilots na may storms ahead, ang pakikinggan mo pa rin ang control tower because they are the ones who see the bigger picture. Amin ba? Amen. Okay, konting illustration. Sorry na lang kay Brother Bobby, ma-example ko siya. Nang ikaw na nga, medyo nagkamali ako ng liko sa St. Ives, siya yung nagugulat doon sa isang kutsing papasok. Pero, yung papasok na kotse na yun, hindi priority kasi may 2 guhit. Ibig sabihin, obligado siyang mag-stop. Although nakikita
nakikita ko siya dahil alam kong titigil siya, obligado siya, hindi ako apektado. Kaso yung parang hindi naman sabihin nagpapanik, pero siya yung kinabahan ng konti. Kung napatangay ako agad, baka bigla ko na lang napaganon yung manibela. Hindi lang kay Brother Barry, maging si Mrs. Madali silang, o maging si DJ, madali silang mag-react, madali silang mag-panic kapag mayroong mga stress sa pagbabiyahe. Samantalang, okay lang sa akin, pero sila yung napapasigaw. Nakaka-distract yun. Nasusundan ba? Ang pakikinggan mo, hindi yung ibang piloto, hindi yung ibang driver, kundi ang makpakinggan mo, yung nasa control tower lagi. Okay? When things around you may seem falling apart, you still have to listen to the tower. Stay steady. Gets ba? So, maaaring may narinig ka sa ibang piloto, storms ahead, storms sa unahan, or traffic sa unahan, or kung ano pa man. Pero dapat magiging stay steady ka pa rin. Lalo na kung parang ang tingin mo sa buong paligid mo ay falling apart na. Stay steady ka lang. Kung sinabi ng control tower, stay steady, stay steady. Okay, ito din sinasabi ko sa inyo, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. So, magiging steadfast ka raw sa paglilingkod mo, knowing na ang pagpapagal mo hindi nasasayang. Pero kapag hindi ka steadfast, pwede mo nang sabihin, tama na ito. Naghihirap na nga ako, sakripisyo na nga ako, ikaw pang masama, sila na nga maglingkod. Hindi ka steadfast. Maaaring sabihin mo, nagtama na yung pag-aatin-atin ko ng church, marami ng bank, marami ng babysitting na hindi ko napuntahan, marami ng trabaho hindi ko nagawa dahil sa pag-aatin ng church. Titigil ka, lalo kang mawawalan. Stay steadfast. Stay steady. Okay? When things change and conditions are chaotic around you, you have to obey the last command God gave you. So kung sinabi ng control tower, steady ka lang kung nasaan ka, diretso ka lang, diretso, hindi yung liko sa kaliwa, liko sa kanan, ang masaklap pag biglang liko. Ibang usapan na yun. Nakukuha niya. Pero ganyan ba tayo ka-steady sa ating journey papunta na habang sumusunod tayo sa Lord? Masabi ba natin sa ating paglilingkod, no retreat, no surrender? O baka man naman, no surrender, panay naman retreat. Yung retreat na tinatawag sa Catholic, iba sa full gospel, tinatawag na camp. Okay, sabihin ko sa inyo, nag-enjoy tayo, nag-enjoy ako, pero hindi lang yun basta-basta camp, kundi babad naman sa Word of God, diga. Ang hinang naman ang amen nyo. Okay? It may be something you were supposed to do but failed to carry out. Kailangan mo, and it needs to be set right. Hindi porket nabigo ka minsan, tumigil ka na. Hindi porket nabigo ka, nawala na ng pag-asa si Lord. It has to be set up right. Tuloy ka lang. Amen. Bakit? Akala niyo ba yung mga magagaling mag-surf ngayon, yung mga nakakatayo, pinapasayaw pa yung board ngayon, hindi nasubsob? Nasubsob din sila. Kagaya namin, napainom din ng tubig dagat. We should never be selective in obedience. Ang selective obedience, yun yung mga taong nag-o-obey lang kapag convenient sa kanila. We should obey even if it hurts. Kaya ba natin yun? May isang amen dito. Dumami. Hindi ka lang mag-obey sa control tower mo, hindi ka lang mag-obey sa Lord kung convenient sa'yo, at hindi ka pwedeng mamili lang ng gusto mong sundin. Obligado tayong sumunod lahat. Kasi the more we disobey, the more we suffer. Ewan ko lang kung na-realize nyo yan. Okay? Sometimes, you don't understand it, but you still have to obey because the tower knows and sees the
big picture. Kagaya doon, nasabi ng control tower doon sa isang piloto, mag-slow down ka muna. Hindi niya naintindihan, nagmamadali sila, tapos pinapa-slow down, pero you don't have to understand everything para ka sumunod. Yes? Amen. Madali lang sumunod kapag pwedeng mamili. Amin ba? He might say, go down 10,000 feet for you to avoid obstacles. Kagaya ka ng nangyari ngayon, na-realize ko na yung pag-redivert pala ng satnav ko ay dinadala niya ako, although napalayo, pero quick. Pinapalayo doon sa gusto at sa alam ko kasi alam ng satnav, traffic sa unahan, may automatic update. Yes? Okay? You might say, I don't see anything, it looks good up here. Paano ka nga mag-go down kung maganda ang tingin mo sa itaas? Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Maaaring sa tingin mo, it looks good, but the end is the way of death. Hindi mo nakikita yun kasi dulo eh. Nasa kalagitnaan ka pa. Alam na ng Diyos, yung patutunguhan mo, kahit nasa kalagitnaan ka pa, kahit nag-umpisa ka pa, He is the omniscient God. He knows everything. Amen. Pero minsan, mas gusto pa natin sabihin, may alam pa tayo sa Diyos. Bato-bato sa langit. Gets ba? Okay. Drop your association with this person. Maaaring sasabihin ng control tower or ng Lord, drop your association with this person. You're headed for trouble. Why? Don't say we went to the same school or we work together. How many people have failed their potentials because of unhealthy friendships? Kapag hindi ka mag-ingat-ingat sa mga kaibigan mo, kung ang kaibigan mo hindi nakakilala sa Diyos at hindi mo sila nadala sa pag-ahari ng Diyos, ikaw maaari ang pwede nilang madala. At ganyan ang nangyayari. Nag-uumpisa lang yan, oh, shot ka naman, PJ ka naman, UC ka naman, drugs ka naman. Ito na lang ipagmamayabang ko sa inyo, no? Pagdating sa inuman, di bali nang mamatay ako sa pag-iinom. Prinsipyo ko yan ng college, pero drugs, never kong tinikman yan. Kilala ako ng mga classmate ko dyan kasi yung mga barkada ko mga drug addict, hindi naman drug addict, dalawa lang ang galing rehab. Pero alam nila, mamatay na ako sa kakalalasing, hindi ako tumikim ng drugs. Pero yung mga drug addict ba, nag-umpisa ba ng sabog lagi? Hindi. Patikim-tikim, try, parang masarap. Example lang, example. Yung durian. Bago ko nakain ng durian, ang bantot. Ang baho. Ano ba yung baho kayo? Sabi na, tikim ka lang. Tinikman ko. Nung una, masuka-suka ako. Para akong si Ella kumain ng broccoli. Takip ang ilong. Pangalawang tikim ko. Masarap na. Malinlang na. Pangatlo, masarap nga. Kaya mahal. Kaya lagi na akong naghahanap ng durian. Nasusundan niyo ang point ko. Ganun din sa mga bad influences, 1 Corinthians or mamaya, many are struggling with destructive habits right now. We are encouraged by their friends to start them. Nasusundan ba? Okay? What are you doing right now that is taking you off course? Yun bang nalilihis ka sa landas mo, sa matuwid na landas? Ano yung ginawa mo kaya ka nawala sa landas? Trabaho? It doesn't mean na kapag nagtrabaho ka, nawala ka sa landas. Pero kung sa buong buhay mo na lang, na lagi ka na lang nagtrabaho, wala ka na sa church, medyo ibang usapan na rin yan. Pero ang gusto kong tukuyin dito, yung mga bagay na na-influensyahan ka ng mga kaibigan mo hanggang sa kamukat-mukat, wala ka na sa tamang landas. Amen? Who are you listening that you should not be listening? Sige nga. Dapat ang ating pinapakinggan habang nasa journey tayo ng ating flight, yung control tower, yung ating Panginoon. Pero ang dami nating pinapakinggan sa buhay na hindi naman
natin dapat pakinggan. Let's say for example, walang personalan ha, walang personalan. Kahit sabihin ko pa, kapatid ko. Yung kapatid ko, noong medyo unstable yung relationship nila ng kanyang asawa, ang pinaghingan pa niya ng advice, yung kapatid kong mabait, nahiwalay din. And then natural, ang i-advise, kung ako sa'yo niyan, iwanan mo na yan. Di natural, iniwanan kasi gawain niya yun tinanong mo ba si Lord kung ang sabi ba na Lord ay iwanan or stay steady? Na-influensyahan lang, lalo na pagdating sa London, uso naman ang divorce dito sa London. Divorce mama. Amen ba? So, marami kang bagay na nagagawa dahil bunga ng influensya mo. Amen. Okay? Ito, no? Meron akong classmate sa college na sipag magtrabaho, medyo malaki na rin siguro kinikita, nagpalagay ng boobs. Hindi niya naman kilala. Siyempre lang, babae lalaki nagpalagay ng boobs, bading na yun. Nagpalagay na ng boobs, nagpalagay pa ng bumper sa puwet. Mahirap na daw, hindi siya pwedeng dumapa, hindi siya pwedeng nakahintihaya, kasi may dagdag na dito, may dagdag pa dito. Sabi ng kasama ko, ay si ganyan, napaka-religyoso ng estudyante sa college yan pagdating ng London, may dagdag pa dito, may dagdag dito, may dagdag dito. Saan kaya itong dagdagan? Nakukuha na, bunga ng influensya yan. Amen. Hindi ko sinasabing masama yun. Hindi ko naman pera yung ginawa niya ay pinagawa niya. Ang point ko lang doon, bunga ng influensya. So, bad environments destroy good destinies. Why? 1 Corinthians? Nasaan na 1 Corinthians? Okay, bago yung 1 Corinthians. Nothing can destroy fulfillment of your purpose faster than being in the wrong environment. Why? 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, evil company corrupts good habits. It's either kapag isinama niyo ako sa bading ng mahabang panahon, yung mga bading ang magiging astig or ako ang magiging. Never! Pero ang point ko doon, that's the power of influence. Yes. Kaya nga, yung mga may kakilalang bading, nagagaya na nila yung mga term ng bading. May mga jowa-jowa na sila. Sa Bohol, hindi jowa, jawa. Yung kabago ang Isaya. Nagtamawa sila kasi naintindihan nila ang Jawa is parang satanas ang Jawa sa Bisaya. Sabi ko nga sa inyo, tumaba ka na ng punti sa buhon, mumurahin ka na, pisti, bakang Jawa ka. Ordinary expression lang yan. Araw-araw mo yan marinig sa buhon. Pisti na Jawa pa. Okay, so you have to be careful when listening to people's experiences because they are not necessarily God's will for your life. Okay, maaaring yung napakinggan mo ay may experience, maaaring ang kanilang sinasabi sa iyo ay karanasan nila, maaaring nabigo sila, maaaring nagtagumpay sila, pero hindi yun ang mangahulugan. Yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila ay pareho sa gagawin sa buhay mo. Amen. Okay, so if you're trying to do something, they may tell you they've been through and how tough it was for them to try the same thing. Kagaya nito. Akala niyo ba madali mag-umpisa ng church dito sa London? Hindi ganun kadali. Ang sasabihin ng mga lalo na yung mga tumigil, mga umayaw na, mahirap lalo kapag born again, lalo kapag full gospel. Lalo na galing ako ng Catholic Church, galing ako ng El Shaddai. Sa El Shaddai, hindi na kailangan ng pastor mag-invite doon. Hindi na kailangan ng pastor magpagal. Andiyan na, pangaralan mo na, sabunin mo na, pagalitan mo na, bibigyan ka pa ng sobre pagkatapos. Ganyan sa El Shaddai. Sa full gospel, hindi ganon. Hindi ganon kadali. Hindi madali maging pastor o ang trabaho ng isang pastor. Pero hindi ko inintindi yung sinasabi nila o kung ano pa man, paninindigan ko, panawagan ito ng Diyos sa akin, I will go for it no matter what.
Amen. Eh kung pagdating ng time na mahigit 100 na tayo, eh di hindi na ako magsusundo sa kotse ko. Mag-hire na tayo ng coach. Amen? Eh siyempre, marami na tayong pundo. Magko-coach na tayo, hindi na kotse. Ganun lang yan. Ang point ko lang kasi, kapag pinapakinggan mo yung mga pagdi-discourage ng iba dahil yun ang karanasan nila, hindi ka magtatagumpay. Okay? You can listen to them, but ultimately, you must listen to the voice of God because He may be doing something different in your life. Amen? Okay? Pang-anim, what's your landing? Okay? This is as important as the others. Kaya nga, anong ginagawa kapag maglalanding ng aeroplano? Fasten your seatbelts. Okay? No wonder we are instructed to be seated and belts on upon landing. Eh, paano kung nakatayo? Fasten your seatbelts. Upo muna. Ganyan ka-importante dahil hindi rin ganun. Kung gaano importante ang mag-take off, importante din ang mag-landing. Amen ba? Okay? Lots of accidents happen just before reaching home because they lost their concentrations on the road. Sa ano naman to? Lalo sa mga kotse. Palibhasa kasi, malapit nang makarating, kapamilyar na niya yung lugar, kabisado niya yung lugar, relax na, tanggalin na, ayun, nabunggo. So, ganun din sa flight natin, kailangan mag-iwas natin ang ating landing. Do not consider to have taken hold of it if you haven't. Anong verse? Anong verse yun? Do not consider that you have taken hold of it or you have apprehended. Hindi ko sinabing ako'y nakarating na, ako'y perfect na. Hindi nyo alam kung anong verse? Bastos kayo. Pamira, hindi nyo tinatandaan yung mga topic natin. Topic natin yan, yung August 12. Philippians chapter 2 verse 13. My goodness, the tradition versus kingdom changes. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 13, hindi ko sinasabing ako'y nakarating na, ako'y perfect na. I do not take it as, or I do not consider myself to have taken hold of it. Kung hindi ka pa nakarating, huwag mong akalain nakarating ka na. Hello? Mabira, isang verse lang, hindi nyo naalala. Ano mo kaya kabisado nyo? Yung chika sa Facebook? Alam niyo ba, Facebook? Modern gossip. Kaya mga tao, modern gossipers. Para bagang hindi makatulog kapag hindi na-check yung updates. Chismis din yan. Chismosa. Pati ako. Nakuha na po to. Biro nyo, nahuli ko kayo. Philippians 2:13 lang. Hindi man lang naitanim sa isip nyo. Eh paano na kaya pagdating ng isang taon yung napakinggan, hindi nyo na naalala? Kasi simpleng verse, common na verse. At least, ini-encourage ko kayo, hindi naman yung puro kuto-kuto na lang sa inyo. Hindi na kayo baka para utuin sa lahat ng pagkakataon. Ini-encourage ko kayo na mag-grow yung absorption nyo sa tinuturo ko, sinishare ko. Walang personalan, trabaho lang. First, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So kung hindi mo pa na-finish yung race mo, mag-ingat-ingat ka. Kaya nga 1 Corinthians 10:12, mag-ingat ang nagkakalang siya'y nakatayo baka siya'y mabuwal. Akala mo perfect ka na, o akala mo okay ka na, akala mo nakarating ka na, okay ka na, pero hindi pa pala. What's your landing? Okay? Challenge. Do you know your destiny? Na-consider mo ba sarili mo kung anong destiny mo ngayon? Klaro na? Okay? Maliban pa doon? Have you got a plan to reach there? Amen. Okay? Are you monitoring where you are right now? Baka naman gusto mo magputang langit, pero ang biyahe mo, marami pang biyahe at hindi mo na alam kung saan ka na. Are you obeying the Creator whilst on flight? Amen. Sometimes. Maganda po yung interpretation niya. Are you staying steady or are you watching your landing?
steady while watching. Conclusion ulit. Genesis 11:6, the Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. The reason na sinabi ng Diyos yan na wala kang pinaplano na imposible sa'yo because you have the potential that is needed to do what you need to do. Inagayahan ko po kayo ito ngayon. Dalangin ko sa mensahe ng awiting ito, mag-check natin ang ating mga puso, mag-check natin ang ating love and affection sa Lord. Gagawin ko natin ang ating sarili sa presensya ng Lord. Nawa sa unending love ng Lord ay masuklian din po natin ito ng pagmamahal na nararapat na ibalik natin sa Kanya. Sabi nga ng Bible, we love Him because He first loved us. So, I'm praying na sa pamagitan ng mensahe ng awiting ito ay mag-check natin. Gaano ba natin kamahal si Lord? Gaano ba siya kaimportante sa atin? Liwaliw na ba tayo? Or nasa tamang landas pa ba tayo? Allow the Spirit of the Lord to minister your heart as we listen to this song. Or kung kabisado mo, pwede kang sumabay sa pagkanta. Ito'y declaration natin sa Lord. Masabi ba natin sa Kanya at bukal sa puso natin, hindi dahil nakasulat doon, that there's no silver or gold or no treasure untold na pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Lord? Gusto ko, kapag sinasambit nyo ito, kinakanta nyo ito, gusto kong maintindihan nyo ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Kung hindi mo naintindihan o hindi mo kinakanta, allow the Lord to minister your heart. Let's sing this song once again from the bottom of our heart.
puso. Proverbs or Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is the most deceitful thing above all else. So, maaaring nagaya tayo ng ating puso, sinasabi natin si Lord pa rin ang mahal natin sa on top sa lahat ng tao or on top sa lahat ng bagay. Pero masabi ba natin na hindi tayo napapawalay sa Kanya? Hindi tayo napapalayo? Masabi ba natin na wala tayong ibang minahal or wala tayong ibang pinahalagahan maliban sa Lord? So, it is my prayer na lalo natin maunawaan yung mensaheng ating napakinggan sa pamamagitan ng awitin ito. I-declare mo ito minsan pa sa Lord sa pamamagitan ng pag-ulit ng chorus ng awitin ito na it's just like renewing your commitment, renewing your promises, renewing your vows to the Lord na magsabihin mo sa Kanya na ang mensahe ng awitin ito or sing this song na parang ito'y galing sa puso mo, inawit mo sa Kanya. I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Without the instruments, whisper this song. I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Hallelujah. Lord God, sa mga sandaling ito, Panginoon, tinabi po namin ang mga bagay na nagpapawalay ng puso namin sa aming pagmamahal sa iyo, Lord God. We set them aside, O Lord God, at tanging ikaw lamang ang aming pahalagahan, ang iyong mga salita, ang iyong mga utos, ang iyong aming relasyon sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang ipiplease, Lord, kundi tanging ikaw lamang. Dahil alam namin ang kapalit nito, Panginoon, kapag inunahan naman namin ang iyong pagkahari at ang iyong katuwiran, ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa amin. Kaya Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa mga shortcomings, sa aming mga detours, O Lord God, sa aming mga disobedience, sa panahon na marami kaming pinupursue maliban sa iyong kingdom. We ask forgiveness, O God. Dalangin namin na panahanan niyo po kami ng iyong Espiritong Banal nang sa ganun, O Diyos, masasabi po namin na maging sa gitna ng kagipitan, maipagmalaki namin, Lord, hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. So we thank you, Lord, at patuloy mong itinutuwid ang aming mga landas nang sa ganun, hindi kami tuluyang mapawalay sa iyo, kundi habang maaga pa lamang, O Lord, itinutuwid at pinaalalahanan mo na kami. Kaya maraming salamat po sa iyong mga salita. In Jesus' name. Amen. Amen.